So RT, ang tagal na nating hindi nagpo-post ng video and ang nangyayari ngayon dito is namimiss na tayo ng mga viewers natin, mga subscribers natin. Meron akong proposition. Since nag-change na rin, we have new project managers on board and you're going to be sticking beside me more often. Ano kung ikaw na mag-edit ng mga videos? Anyways, dude, you're just going like super raw. Wala nang edit masyadong graphics. Ang importante lang naman is yung message na bit natin. Padaanin mo sa AI, tapos kahit nga wag mo na lang lagyan ng ng pangalan nito, yung subtitles. Try natin Mamaya makikita mo dun sa video edit, may sungay ka na. May long. Talagay kitang Godzilla dun sa Long. Sobrang effort mo kung gagawin mo yon. Pero for me, it's okay. Feeling ko kasi, the more raw, the more authentic the videos are, the better. Management said na kailangan ko daw alagaan yung sarili ko. When I go out on business trips, kailangan lagi ako may kasamang assistant. Tinanong nila ako, sino ba ang pinaka-komportabling tao kang kasama? So ngayon kasi, we're headed to the northern part of the Philippines. Isabela naman ang pupuntahan namin. Sabi nila, si Ryan daw. Kasi si Ryan nag-Iilocano. Pero busy siya sa site. Tsaka sa totoo lang, baka mamaya, si Ryan, ka-vibes nila, hindi naman ako marunong mag-Ilocano. Baka mamaya, pag-usapan na lang nila ako. Baka ibenta pa ako ni Ryan. So anyways, kasama ko ngayon si RT. RT ngayon ang kasama ko. Saan tayo papunta, RT? Isabela. And wala akong idea kung anong gagawin namin doon. Site visit. Well, basically, maraming mga tao na interested sa solar sa Isabela. So pupunta tayo doon, in-invite tayo ng client natin. Client natin very eager about the solar energy industry. And then basically, we're gonna do a site visit, check out kung suitable ba yung solar energy dun sa location nila. And after nun, titingnan pa natin if we can penetrate the Isabela market. So excited ako sa mga viewers na manonood nitong video na to na taga Isabela. Sana mag-subscribe kayo sa video namin. Alright. So anyways, alis na rin kami dito kung saan kami kumakain kasi marami din gustong kumain at umupo sa table. And siguro maglakad na kami dun sa gate namin. Guys, mukhang may delay ang flight natin. Hopefully wala tayong delayed flights. 1, 2, 3. So I just got back from Thailand. Ewan ko kung for sure mas mauna namin i-upload yung video namin when we went to the Thailand Expo. Yung mga videos natin dun sa Thailand. But then, at the very same time, nandito na kami ngayon sa Pilipinas. A week after the trip, I'm back in an airport and we're really just parang pag masyado ka na maraming beses lumilipad, medyo nakakapagod din siya nakaka-exhaust din siya actually. So, nung una, medyo masaya pa, medyo exciting pa. Pero ngayon, parang pang ilang eroplano ko na to in the past month. Medyo, butit na lang 30 minutes lang from Metro Manila papuntang Isabela. So, hindi siya masyado hassle. So, ayun. I think this is the exact same place din kung saan ako umupo before. Yeah, this is the exact same. So, yeah. Hanap muna tayo ng maupuan kasi RT is coordinating with the client na we're going to be traveling with. Alright. So, alam mo naman guys, the whole goal, the whole mission na ginagawa natin ng N-Sky is really bringing renewable energy closer to every single Filipino person in the Philippines. Kung nasan ka man, pupuntahan ka namin. Excited ako. Hopefully magkaroon kaming client from Mindanao soon. Gusto ko yung parang gitna, liblib. Alam mo yon, gusto ko makakita ng parang mga kakaibang bagay. Ang laki-laki ng Pilipinas sa totoo lang Ang daming places sa Pilipinas na yung parang liblib na bundok na gubat na, alam mo yon, yung parang walang tao. Siguro meron pang lugar na hindi pa napupuntahan ng tao. Doon ko gustong pumunta. Gusto kong maglagay ng solar energy system sa lugar na ganun. Tapos, pag nakapag-set up ka ng solar energy system sa ganun na lugar, imagine mo lang.
tayo ka ng kung anong gusto mong itayo. Yung mag-start ka na ng society. Tingnan natin, itatax ka ba ng gobyerno? Kung nandun ka sa lugar na sobrang hirap mapuntahan, na wala naman silang ginastos na pera para gumawa ng kalsada papunta sa'yo, itatax ka ba nila? Diba? Itatax ka ba nila? Pero since you already have energy and you already have water, it's a thriving community na kagad. I'm sure Starlink malalagyan ng internet yon. So yun lang, yung mga food for thoughts ko for this vlog. Again, we will be sealing our UNICEF band. Thank you very much, 53192, for opening your hearts to help the most vulnerable children. Ano RT, naka-bulletproof Land Cruiser kami dito. Safe tayo dito. Bulletproof Land Cruiser, safe na safe tayo dito. Kinakabahan ako. Grabe tindi oh, bulletproof. Grabe, kapalo. Well, anyways, kabigsan natin dyan magandang umaga pa rin. Especially sa mga palabas, ayun o, sa mga kabisado natin, sa mga mamang drivers na lalabas pa lang, sa mga katatapos ng pumunta sa church, mga kabisado, magandang umaga. And syempre, hello sa mga kabisado natin dyan sa may... Ano RT? Uy! Nasa yung mic. Kumusta? So, hey guys, welcome back. Nandito tayo sa Isabela. So, Okay. we're visiting mga Cafe Luca. Sige nga, ikaw na. They have the best coffee here. Sobrang sarap. Ininom ko yung kape nila. Gano'n kasarap? Ewan ko. Sige lang, continue. Basta masarap siya kasi 10 p.m. kahapon na hindi inaantok. Para sa mga naghahanap ng function hall. Alam ko, kumusta yung tulog niyo? Okay po. Okay, Okay. sobrang okay. Sobrang okay. Sabi ko nagulat ako, ang late na kwarto pala. Okay. Hindi ko kabisado mga yan, kasi hindi naman ako nag-check-in dyan. Ang ganda naman yung facades niya, ang ganda yung harap. Ay, harap po. Pero parang nakita yung kwarto yata, dito sa Manila. Siguro fully booked din kasi sila doon dahil... Baka fully booked. Thank you. Di natin nakita kanina pala, no? Yung ano? Akala ko laptop niyo ito, dito, hindi pa. Kanino to? Hindi po sa amin, sa ano po siguro. Baka ito yung ginamit nila sa kwan. Yan po. Time do they usually open and close? 8 a.m. yata, mag din. 8 a.m. 8 a.m. sila, and then siguro maabot sila ng 6 o 5 lang din. 5. Dito ba may mga bukas pa rin paglagpas ng... Yung kwan, yung mga isa na kainan, mga ganyan. Sa mall is anong oras na nagsasara yung mga 9. Sobrang economic marker talaga ng mall no? Because they maintain the economy to up until 9 p.m. There's another commercial building right here. Yes, City of Ilagan. Commercial loob ni City of Ilagan. Hanggang doon sa looban. Pero doon sa mga looban, lumabas na kasi, pumunta sila dyan. Yung nadaanan natin. Ito yung mayor ng City of Ilagan. Meron sa LED na maliit dito eh. LED ito, nakafix. LED nga. Ayan yung mayor. So plano nyo rin po sir maglagay ng LED dun sa inyo po? Oo, yung malaki. Hindi kuwan, kundi negosyo. Something unknown. BYD oh. Saan? Saan yun? BYD. Sa may BYD. Ayun. Pero ano, hybrid. Kaya nakarating siya Lion din. 6. Pag nakakita ko ng full electric dito, RT, doon na ako mabibilib. Abot naman dito full electric na eh. Oo, hindi Tanong na lang, Lion paano kasi, 1,200 yan. Kilometers per full tank, yes. Oo.
Yung sa atin po kasi sir, yung tang natin, Aqua lang yun. yes. Kung wala ka mahanap na charging station, doon mahihirapan. One naman, 390 kasi ang upi hanggang Manila. Pero sabi ng mga kaibigan ko, huwag mo i-100% yung ano mo, 80% lang daw yung full tank. Yung, So kung 80% sa 500, 400, so kaya pa rin niya iabot. Kailangan ilang kilometers po ba? From Manila to Ilagan? 239 kami sa upi. Dito siguro mag-plus 1 ka na lang. 239 kilometers 239 lang? kilometers. Lapit lang. So ito yung City of Ilagan. Ito pa, meron pa dito, Eco Solar Solutions Marketing Corporation. meron din. Meron pa dyan. Eco Solar Solutions. Ang cooperative siya, no? Cooperate. Apo. Solar. But it's growing and it's thriving. It's very good. Kasi kung may papasok dito, Victor, na kwan, kagaya dyan sa inyo na maayos. Ganda yung pwesto. Oo, kagaya niyan, ang hirap mag-park eh, pag pumunta ka niyan, di ba? Ganda ang parking. Sabi ko, niloloko ko nga sila eh. Tatalunin natin sila kapag nag-ano na tayo. Nandun na raw sa engineer, exact lang. Isasama ko to sa vlog ko eh. Isabela Sports Complex yan. So kung may kalaban kayong taga Isabela, magaling sa sports, wag na kayong magtaka. Kasi ang ganda ng sports complex nila. May tennis court din dito. Yung paglaro po dito sa sports complex, may membership po ba? Wala naman yata yan. Open for the public? Kasi kung minsan, nakakajag din ako nung araw niyan. Saka ito city na Ilagan, maganda yung terrain ng lupa rito. Kasi itong city, elevated land siya. Overlooking ka na mga farm dyan sa Cagayan River. Very flat ang ano niya. Yung harapan natin, Ano yun? nandyan yung ilog. Palayan o ilog. May ilog dyan. Cagayan River, yung longest river in the Philippines. Ayun kung nakita nyo yun sa aeroplano kanina. Tingnan mo yung commercial complex dito. Ganda yung floor center nila dito. Ganda development dito. Ayan, titignan mo ito. Halos yung kasad sa mga building. Aha. Ni-required ni Mayor Diaz dito. Na Kaya ganda. halos magkaka-mukha. Hindi naman eksakto. Pero May ano po siya, may sistema. Oo. Hindi nakakalito. Ang ganda dito. Ganda oh. So yan, nakikita nyo na. Mga subscribers ko dyan, kung gusto nyo bumisita na Isabela. ito yung right side bagong McDo. Bubukas lang ito. Oo nga Yung po direction. sir, no, napansin. Direction campaign. Ang dami nga pong McDonald's. Oo. Ayan o. Gagawin pila yung drive-thru niya. Oo, mga bago din yung mga bangko. Ayun no, may Solar Pro. May solar din pala rito. Solar Pro. Yan. Pero mukhang maliit. Well, you know, it's good na meron local Doon na tayo umikot sa may butaka. market. It's good kasi then ang ano lang is syempre yung competition ng price. Pag siya lang mag-isa dito, pwede siya maningil ng mahal. So ang goal ng solar companies is to make it as affordable as possible sa mga local end users. RT, bangon ka na boy. Sige na, shoot ka muna para yung content creation natin hindi mabuto. Actually, dapat nga gumagawa lang tayo ng gumagawa ng videos. Di mo alam, baka mamaya, next thing you know, tayo yung maging next Apple computers. Or baka mamaya, ako na pala yung maging next Philippine President of the Philippines. Diba? So, by the way, nandito kami sa Piazza. Tingnan mo nga kung may Netflix yung TV. Ha? Tingnan mo kung may Netflix yung TV. Pag mas matanda pa yata sa'yo yung TV na yun eh. Static lang yan. Yun no? High definition to. Pinakamalinaw na TV makakita Yan yung sa buong Pilipinas. Yun yung mga TV na pag dinikitan mo ng magnet ha. Itong TV na to, nakakonect to sa Wi-Fi ha. Smart TV yan. Oh, kita mo, talino niya. Tinuturuan tayo kung paano magtanim ng palay. Uy, bakit itim tong toothpaste mo? Charcoal? Bakit? Malinis to. Oo. Piazza Sicarelli. Ano, RT, ikaw na mag-edit. Huwag mo na. Dami. Hindi pa nga nakakala sa ano eh. Tinanggal mo nga yung project management. Pero dadagdag mo. Huwag mo na. Medyo mukhang dito na nagtatapos ang journey natin dito sa Isabela. Kung subscriber ka, taga Isabela ka, ano ba to? Northern Philippines? Northeastern part of the Philippines? Northwestern? Nasaan ba tayo sa mapa? Oh, basta north.
So, ganda. Nakita namin yung ano yung mga nakita natin na city. Ito, Kawayan. nasa tayo ngayon. Nasa Kawayan. Hindi, yung isa may nakita tayo sa maganda Yung isa yung medyo developed na. So anyways, pero ang point ko is nagtatapos na yung journey namin dito. Definitely 100% kung nandito ka sa area na to ng Isabela, solar power is so suitable for you 100% without any doubt or hesitation. Na solar is good. So ang goal na lang dyan is gusto nyo magandang investment dito, pakabit kayo ng solar. Kung gumagastos ka ng more than 5 to 10,000 pesos a month for electricity, pakabit ka ng solar. Makakatipid ka. Malaking savings ang makukuha mo monthly. So yung savings na makukuha mo, yun na yung parang income mo. Oh. So if you have a business, if you have a cafe, if you have any business whatsoever dito, manufacturing plant. Actually, na-notice ko wala masyadong ice plant dito. That's a good thing to open an ice plant here. So yun, ang daming developments na pwedeng gawin. Honestly, if I had all the time in the whole world, I would definitely open branches and open businesses even in this area, part of the Philippines. No? Ganda ng Pilipinas, sobrang ganda. Ang dami mong pwedeng gawin. So ngayon, ito, sama ko pa rin si RT. Medyo nagsasama na nga ako kay RT ngayon eh. And then we're at the airport. Hinihintay namin yung eroplanong dumating. Tapos pagkadating ng eroplano, syempre sakay na kami ng eroplano. And then, ayun na, sakay na kami. At alis na kami. Anyways guys, have a nice one.